naging trabaho ko bilang driver at sumapat naman yon sa mga gastusin namin. Kaya lang dahil na hindi na ganoon kalaki na kinikita ko ay nag-adjust kami ni Malu pagdating sa mga gastusin. Ang problema lang namin noon ay ang dalawang kapatid ko na babae na parehong iniwanan ng kanilang asawa. May dalawa silang anak at hirap sila pagdating sa mga gastos. Noong nasa Saudi ako ay maluwag ako nakakapagabot ng pera sa kanila, pero mula nang dumito na ako ng Pilipinas, pilit ko pinagkakasya ang kinikita ko sa pagbabiyahe sa van para sa pamilya ko at sa mga kapatid ko na humihingi ng tulong. Mahal, bakit may malaking nabawa sa bank account natin? Anong ginawa mo dun? Anong ni Malu habang naglilinis ako ng sasakyan? Naghiram kasi si Ate Joanne, sagot ko. Ang laking halaga ng nawala dun eh. Lahat yun pinahiram mo lang kay Ate Joanne? Muling tanong niya. Oo mahal, ibabalik daw kaagad niya, sagot ko. Ilang beses ko na narinig niya mula sa iyo eh. Ilang beses na siyang nanghihiram sa atin pero parang hindi ko naman naririnig na binabalik niya ang perang hiniram niya mula sa atin. Saan daw ba niya gagamitin ng ganun kalaking pera? Inis na pag-usisa pa ni Malu. Magsisimula raw sana siya sa bigasan sa lugar nila. Para raw hindi na niya kailangan pang umalis ng bahay para magtrabaho. Muling sagot ko. Alam ko papadudot na napapadalas talaga ang panghihiram ng pera ng mga kapatid ko, lalo na si Ate Joanne. Pero mahirap naman kasing tiisin ng pamilya, lalo na kapag nakikita ko silang nahihirapan. Tapos kapag nalugi ang bigasan niya, hindi na naman niya ibabalik ang pera na inutang niya. Tapos, mangungutang na naman siya ng panibago sa atin. Ganon. Mahal naman eh. Bakit kasi hindi marunong dumiskarte ang mga kapatid mo para hindi palaging umaasa sa'yo? Reklamo pa ni Malu. Mahal niya ako na. Alam mo naman na hindi na siya sinusuportahan ng dati niyang asawa pagdating sa mga gastusin para sa anak niya. Sagot ko naman. Pero hindi ibig sabihin nun na palagi natin silang tutulungan. Kung nasa Saudi ka, wala kang narinig na reklamo sa akin sa tuwing kaabot ka ng pera sa kanila. Kasi palagi tayong may extra noon. Pero ngayon, sapat na lang ang pera kinikita natin pareho. Sana naman love matuto naman sana tayong gamitin ang tama ang pera natin. Oo, meron itong bahay natin, pero marami pa rin tayong gastusin para sa mga anak natin at huwag mo sanang kalimutan yun. Ang wika pa niya. Naintindihan ko naman ang sinasabi ni Malu, Papa Dudut. Ayaw niya lang na kami at ang mga anak namin ang mahirapan dahil sa pagtulong-tulong na ginagawa ko sa pamilya ko. Pero wala eh, nasanay na talaga ako na hindi sila matakihan. Sa pamilya ko sila, kaya bakit ko sila pagdadamutan? Minsan lang talaga napapasobra na ang ginagawa ko siguro pagtulong, kaya yun ang kinakainis sa akin ng asawa ko. Naging madalas tuloy ang pagtatalo namin noon, Papa Dudu. Nakakalungkot kasi yung kailan magkakasama na kami sa Pilipinas ay saka pa kami nag-aaway na dalawa. Hindi kagaya nung magkalayo kami, bibihira kami magtalo, siguro kasi bibihira rin kami magkaroon ng problema sa pera. At dahil sumasakit na talaga ang ulo ko sa madalas namin pag-aaway, hindi ko tuloy maiwasan na may kwento yon sa mga kaibigan ko nang minsan muli kami magkainuman. Ang problema kasi sa asawa mo, masyadong madamot. Lahat ng pera ninyo gusto niya sa inyo lang umiikot. Komento pa ni Denver. Hindi naman sa ganun pare. Iniisip lang niya siyempre ang mga gastusin namin sa bahay. Pagtatanggol ko naman sa asawa ko. Nasanay kasi siya sa maraming perang hinahawakan nung nasa Saudi ka. Hindi ba siya ang ayaw na mag-abroad ka noon, pero ngayon parang gusto ka nang pabalikin sa Saudi. Nagdag pa ni Denver. Naku, kahit gusto niya man, ayaw ko na rin talaga pare. Sobrang hirap pa talaga ma-homesick. Yun ang pinaka naging kalaban ko sa lahat. Kung hindi lang talaga para sa mga anak namin hindi ko titisin ang ilang taon ang pagtatrabaho doon. Ngayon pa nga lang na nandun kinananay ang mga bata, namimiss ko na kagad sila. Kaya hindi na ako papayag na malayo ulit sa mag-ina ko, kwento ko. Mabuti na lang at wala pa kami anak ng asawa ko hanggang ngayon. Hindi namin masyadong problema mga gastusin sa bahay. Natatawang singit naman ni Reynald. 2 taon na siyang kasal doon sa asawa niya pero wala pa rin silang anak. Paano naman magkakanak hindi pa maud ka? Natatawang biro ko sa kanya. Sira ulo, hindi ako baog no, singhal niya sa akin. Pero pare, akala ko talaga pag uwi mo may aabutan kang bagong anak kay Malu. Natatawag sabi ni Denver na hindi ko masyadong naintindihan ang ibig sabihin. Ano ibig mong sabihin? Punot noong tanong ko sa kanya. Uy Denver, ano ba yung sinasabi mo? Akala ko ba wala mo na magsasalita tungkol doon? Saway naman ni Reynald na lalong nagpagulo sa isipan ko. Ano ba sinasabi niyo dyan? May alam ba kayo na hindi ko dapat malaman? Muling tanong ko. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Denver na parang kahit siya ay nagulat sa mga sinabi niya.
Nangusap pa ang mga mata nila ni Reynald na tila nagtatalo kung sino sa kanila ang sasagot sa tanong ko. Reynald, ikaw na magsabi sa kanya. Nauutal na sabi pa ni Denver. Ikaw ang nag-umpisa kaya ikaw ang magsabi. Ang tutol naman ni Reynald. Nagturuan na ang dalawa. Ano ba, sasabihin niyo ba sa akin o hindi? Muling naiinis na tanong ko. May kakaibang kaba na akong nararamdaman noon pero pilit kong nilalabanan ang mga oras na yon, Papa Dudu. Reynald, Denver, ano na? Muling tanong ko sa kanila. Ano kasi pare may kumalat kasi na balita nung nasa abroad ka. Nauutal na panimula ni Denver na nagbitaw pa ng malalim na buntong hininga. Ano yung balitang yun? Sa katungkol saan? Muling pagtatanong ko. Parang bigla na lang nawala noon ang tama ng alak sa sarili ko. Tungkol sa sa asawa mo? Sagot naman ni Denver. Sa asawa ko kay Malu? Anong tungkol sa kanya? Tanong ko ulit. Muling natinginan na ang dalawa at hindi na nagsalita pa. Ano na? Magtibitigan na lang kayong dalawa dyan? Pipilitin ko na lang basahin yung mga nasa isipan ninyo? Sigaw ko sa kanila. Ay, dito kasi yung Jericho. Kung nasa abroad ka pa ay may kumalat at chismis tungkol sa asawa mo at sa lalaking laging nag-ahatid sa kanya, pauwi sa bahay ninyo. Katrabaho niya yata kasi kapareho niya ng uniform yung sutong lalaki. Ang wika pa ni Reyna. O tapos, niyahatid lang siya kung ano-ano kagad ang iniisip ninyo. Baka naman nakikisabay lang siya pauwi. Pagtatanggol ko pa kay Malu. Wala naman kasing kaso kung paminsan-minsan na mangyari yon. Kaya lang, halos gabi-gabi na yun nangyayari. Tapos sabi pa lang isang kapitbahay ninyo, may tita rin na yun lalaki nagpapalikas ang alis pa rin umaga na kung umaalis. Kahit nga nung kakauwi mo lang sa Pilipinas pumunta pa rin daw yung lalaki sa bahay ninyo. Hindi nyo na lang nung magsimula ka na magtrabaho bilang driver ng sasakyan na binili mo. Hindi na siya nakikita doon ang pinsan ko, ang kwento pa ni Reyna. Jericho, pasensya ka na kung hindi ka agad namin sinabi sa'yo. Natakot kasi kami kung ano pwede mong isipin o gawin kapag nalaman mo yung mga ganung bagay nung nasa abroad ka pa. Na umuwi ka naman dito, hindi sa'yo. Kaya ang problema talaga namin kung parang nakapagod ka. Jericho, sandali. Hindi ko na sila nilikod pa ni Reynold at dire-diretso kong umalis mula sa lugar ngayon. Magulo ang isipan at nararamdaman ko habang nagdadrive pauwi para dito. Unti-unti kong napagdugtong ang mga sign na nakita ko noon na pilit kong binabalila. Ang mga senyales na may ibang lalaki na ang asawa ko. Hindi ako makapaniwala kasi sa ilang taon na relasyon namin ay never akong nagloko. Kaya paano yun at magagawa sa akin ang asawa ko? Sinabi ko na huwag ka nang babalik dito, di ba? Bakit nandito ka pa? Sigaw ni Malu sa kaharap niyang lalaki. Maliit lamang ito maputi at mukhang mas bata sa aming pareho. Pero kailangan pa nga natin mag-usap, sagot naman ng lalaki. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa, Ivan. Dahil tapos na tayo. Tinatapos ko na ang lahat sa ating dalawa, sagot naman ni Malu. Bilang eksena na naabutan ko sa labas ng bahay namin, nakatayo ko sa Malu sa kaharap ng lalaking sigurado ako na kapit niya. Tuloy ang ginamit ko na kaibigan sa sarili at sinubok ko silang dalawa kasi ko ang malakas suntok sa lalaking tinatawag ni Malu na Ivan. Jericho, tama na please. Baka mamatay ko pa si Ivan. Sigaw ni Malu habang pilit akong hinihila palayo sa lalaking tuga na bilig dahil sa malalakas na mga suntok ko. Malit kang lalaki ka. Papatayin talaga kita. Sigaw ko pa pero nagawa ako ang hilahin ni Malu palayo sa kanya. Ha? Tigilan mo na si Ivan. Sigaw pa ni Malu. Malu, sumama ka na sa akin. Iwan mo na yung lalaki na yan. Sigaw pa ni Ivan. Sira ulo ka pala talagang lalaki ka Sigaw ko pero bago ko pa siya muling nasugod ay na Ivan, umalis ka na. Wala na tayong dapat na pag-usapan. Ayaw ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Sigaw pa ni Malu sa kanya. Ayaw pa sanang umalis ni Ivan pero pilit siyang pinagtabuyan ni Malu papaligo. At nang umalis na ito ay sabay kami. Habang pilit ko pinapakalba ang sarili ko. Kailan pa Malu? Kailan mo pa ako niloloko? Ginawa ko naman ang lahat para hindi masira ang relasyon na ito. Kaya paano mo ko nagawang lokohin? Hindi lang na naman. Hindi ko sinasadya. Ayaw ko naman talagang saktan ka, kaya lang Kaya lang sabihin mo nga sa akin na ano bang meron siya na wala ako at nagawa mo ito? Kotse ba, pera? Mas nabibili at nabibigay ba niya sa'yo lahat ang gusto mo? Mas
Mamaya. Bigla humina. Taxi ko? Ayan guys, hanggang dito lang video namin. Kunin mo nga yung mga gusto ko yung... Spanish. Tama yung ginawa. Mahirap. Saka yung tutok, pasarutot. Ginawa ko ang lahat kahit magkalayo tayong dalawa. At ngayon, sinusunod ko na tumawi sa'yo, pero bakit kailangan mong gawin sa akin to? Malulungkot ko sa kanya. Yan ang akala ko. Pero alam kong nararamdaman mo na may problema tayo. Hindi naman kasi pwede palagi na lang pumitutok buhay mo sa mga kapatid ng kaibigan. Hindi pwede palagi namin sa langkahati ng mga anak natin sa oras mo. Naiintindihan ko na pati sila ng buhay. Pero kami na ang pamilya mo, Jericho. Nandito ka na nasa Pilipinas, bakit parang hindi ka pa namin namaramdaman ng anak mo? Umiiyak na paliwanag niya sa akin. Kaya naghanap